observation mo sa proceedings before the court, attorney? Boring. Boring. Boring kasi yung prosecution, inuulit niya lang yung mga narrative nila na based on hearsay, based on allegations unproven, based on many things na sa tingin ko imagination lang nila, imagination lang nila yun. Yung kabilang panig naman, attorney, sinasabi nila na may laban daw talaga yung kaso, ganito, ganyan. Kaya nga, may based on in their imagination kaya may laban sila. But considering na yung ICC pinagpipilitan na litisin si Presidente Duterte kahit wala itong jurisdiction, hindi ako magtataka na may laban nga sila. Ibig sabihin, mukhang tutuluyan ng ICC itong si dating Presidente Duterte. But hopefully hindi na tayo makarating doon dahil yung trial naman abuti ng walong taon yan eh. By that time, Presidente na si Sara. Inday. Sara. So you, attorney, you think it's highly irregular for the court to have this confirmation of charges hearing? Of course, kasi unang-una, wala silang jurisdiction. Pangalawa, yung issue ng jurisdiction, nasa appeals court pa. Yes. Hindi, wala pa, it has not been resolved with finality. So, bakit kayo nagbibista na? Di ba? Wala pa. Hindi nyo pa nga nare-resolve yung jurisdiction eh. Meron na kayong mga confirmation of charges. Maraming mga Pilipino, sir, nagsasabi talaga na this is just a politically motivated move using the court to advance their political agenda. What do you have to say to that? Tagal na yun eh. Ever since hindi ba yan ang aking linya sa mga programa ko? I've been saying that all along. Kasi ang end goal dyan, to disqualify Inday Sara and to cripple the former president. Kasi influencer si Presidente Duterte sa kanyang anak. Malaki ang following niya hanggang ngayon. Kaya kailangan talagang i-obliterate ang mga Duterte. Kaya yung impeachment, yung pagkakulong ni Presidente Duterte, that's part of the overall plan of the anti-Duterte forces to remain in power. Kailangan ma-eliminate sila. Attorney Sal, how about at the end of the confirmation of charges hearing, yung Filipino legal team ay nandito naman to observe the entire proceedings. What will happen, sir, after that? Wala kami nandito para apart from to give moral support dahil mga kaibigan namin personal si Presidente Duterte at dati niya kaming kasama sa kanyang kabinete. Kami nagpunta para dahil nilika na yung legal team ng pamilya Duterte para tulungan ang defense. Kasi mulat sa pulsi, nasabi ko na kailangan may abogado na Pilipino kasi yung kaso niya ay Pilipino eh. Pilipino yung akusado. Pilipino yung di umanong mga biktima. Nasa bansang Pilipinas. Ang pangyayari nangyari sa Pilipinas, ang mga batas na involved sa kasong ito, mga batas natin sa Pilipinas, kaya dapat may Pilipino. Siguro, kasi isang taon na, di ba? Baka ngayon lang nila na-realize na kailangan talaga may Filipino lawyer. Kaya kami naman, we welcome it, natutuwa kami na makakatulong na tayo. Yung talagang bilang mga abogado, hindi lang bilang mga kaibigan. Kaya ang ginagawa namin ngayon, kaming anim na miyembro ng Filipino legal team, is just observing the procedure, listening to the prosecution, listening to the defense, and taking notes. At mamayang gabi, 6:30, magmi-meeting kami with Attorney Kaufman. Siguro sa ngayon, social event lang muna kami. Getting to know each other. And after the 4-day hearing, uupo na kaming formal at i-discuss na namin kung ano ba, kumusta ba ang takbo ng depensa, ano pa bang issue pwedeng ilatag, kung pwedeng
mag-focus muna tayo sa jurisdiction, pukpukin natin ang pukpukin para matigil na itong ginagawang paglilitis prematurely. It has to resolve with finality of jurisdiction. Yan ang gagawin ng mga abogado. So are you saying, sir, that there will be a collaboration between the Filipino lawyers? O definitely, kasi kung meron ng abogadong mga Pilipino, kailangan talaga magkaroon na ng combined forces. And you will be recognized by the ICC to be part of the... Magpapa-accredit kami. There is a process for that para pwede na rin kami magsalita during the hearing kung magkaroon na ng formal trial. Attorney, is there something na the Filipino people following the proceeding needs to what to expect rather from the collaboration of the lawyers? Well, ang aking mensahe sa kanila, hope for the best and expect the worst. Do you have a message, sir, sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa Yun na nga, proceedings? that's Yun my na yun. message. Okay. Thank you, attorney. Mabuhay Hope ka. for the best and expect the worst. At manatili kayong naninindigan laban sa ginawang kalupitan sa Pangulong Duterte at tuloy nyo ang inyong suporta sapagkat nakakarating kay Presidente Duterte ang suporta ninyo kahit hindi kayo nakikita at hindi kayo nakikita. Maraming salamat, attorney. Thank you. Mabuhay